Dito tayo pumasok sa gipit na gipit. Ayan, gipit na gipit siya. Then pumasok tayo dito, inatrust natin, at yan yung load natin, high value load yan, silicone component ng electrical transformer. So balik na natin itong ating so pakita ko sa inyo, yan. Kailangan talaga may mga foam. Itong pinaka-sensitive sa lahat ito. May type naman yan eh. So napakagaang lang nitong load natin, mga kapatid. Tatalpan natin yan. Maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 is 16. Kasyang isang tarp. Kasyang isang tarp dito. So hintayin lang natin mailagay yung mga label. Then tsaka natin tatarpan, So mga custom transformers ang ginagawa nila dito, mga kapatid, Kasi ang delivery nito is Wack Bennett Dam sa may Hudson's Hope, BC, British Columbia, sa may dam. Bibilisan kong makuha yung aking basic pilot license para makapag-drone tayo sa area na yun, kasi chinek ko na pwede doon, pwede mag-drone doon, sa area na yun. Chinek ko na sa NAV app ng Canada. Meron akong permission basta meron akong basic drone license. So this weekend or maybe Sunday, pag nag-reset tayo, iti-take ko yung exam. Online lang naman yon. Pagka nakapasa ako, which is madali lang naman daw, open book lang yon, open book, AI, Google Map, pwede, Google search, pwede mong gawin habang nag-exam ka. So pag nakakuha tayo, makakapagpalipad tayo doon ng drone, mga kapatid, Hanggang ngayon hindi pa ako nagpapalipad ng drone, puro nag-aaral ako. Kumuha ako ng nag-register ako dito sa US ng license niya, sa FAA, naka-register na yung drone ko, and then kumuha ako nung trust exam. Kasi kailangan combination yun yung trust certification tsaka yung drone registration as a hobbyist, hindi tayo commercially nagpapalipad ng drone, kundi for recreation lang, recreational purposes dito sa US. So hindi required ang license, yung Part 107 ang tawag nila dun sa license nila dito sa US. Ang equivalent nun sa Canada is yung Advanced Pilot License. So hindi kailangan yon dahil for recreation lang naman ang aking pagpapalipad ng drone. So hindi na kailangan, i-register lang yung drone and then yung certificate ng examination ng trust, may certification. Good to go na ako dito sa US, basta sa kahit sa controlled or uncontrolled airspace. Pag sa controlled, hihingi ka lang ng permission gamit yung application nila. Marami silang application, yung ALOF application, hihingi ka ng permission, ma-receive mo kaagad kung papayagan ka nila o hindi. Pero most of the areas are allowed ako magpalipad,
mas madali dito magpalipad sa US compared sa Canada. Mas mahigpit doon. Kasi kapag basic license ka lang, hindi ka pwedeng magpalipad sa controlled airspace. Like, malapit sa airport, basta sa within the city, controlled airspace yun. Hindi ka pwedeng magpalipad pag basic license lang. You need to go outside the city and then check NAB application for uncontrolled airspace. Then, basic license will do. Pwede ka magpalipad with specific limitation, of course. And then, pwede ka pa rin namang palagi humingi ng permission sa Transport Canada through NAB app. So, alam ko na yung mga policies, yung mga regulations regarding kung paano tayo legally makakapagpalipad ng drone in Canada and US. Kailangan lang talaga sumunod sa regulation para walang pangamba if in case masita tayo. Alright, so hinihintay ko lang na mailagay nila yung label ng load natin, and then after that we're good to go. Total distance is 3,650 kilometers from here hanggang sa British Columbia kung saan natin i-deliver to. So it's 3.5 to 4 days driving time. Kasama yung ating reset, so like 5 days, pilitin natin within 5 days para Wednesday morning or Thursday morning, Wednesday afternoon or Wednesday morning, may deliver na natin yan para may reload tayo agad. I can tarp now, sir? All right. Okay. I'll give you this when you're done. Okay. But I got your broker information. All right. I got you an extra bill of lading. Right. Perfect. I got you the Mexico agreement. The custom. Mexico, Yeah. And a copy of the custom documents. The invoice. Invoice. Yeah, custom invoice. And it's all broken down box by box. What's in every box. All right. Okay. So they don't trip on you because Canada wants to know exactly what's in each box. All right. So I'm good to tarp, eh? Okay. Good to go. All right. Okay. I have 2 sets here. Oh. I put one right there. Okay. For the ultimate whatever. Uh-huh. And if anybody needs any, there's 5 extras in here. All right. Okay. Good to know. If in case I can just pick in and get it. There's 5 in there, and then there's actually 2 in here. All right. I leave that to the ultimate customs whoever. Okay. Thank you. Yep. Okay. Magtatarp na tayo mga kapatid, And let's see kung kaya ang isang pirasong tarp dito. Let's see. I think kakayanin ng isang tarp ito kung hindi ako nagkakamali. Yeah, kaya ng isang tarp ito. Let's see. Samahan nyo ako mag-tarp mga kapatid. Madali lang tong tarpan mga kapatid. Madali lang itong tarpan. At I think isang tarp lang ang kailangan nito. Pero magpipicture pa pala tayo bago tayo mag-tarp. Let's take a picture first kasi hihigiin yan ng company. So mag-tarp muna.
Kaya mga kapatid, tapos na natin i-tarp, ano? Good to go na tayo mga kapatid. Ayan. Yan ang itsura niya. Okay na yan. Sure ball na yan. Hindi yan maano. So, tara. Good to go na tayo. Ito. Medyo nakaangat pa to. Alright, let's go. Buhay natin paperwork. And we're good to go. I think I'm ready with my paperwork now. This one's yours. So all of those are yours. You'll sign. So all of those are yours. All of this? Okay. Yep. And sign both of these. Okay. Yep. And you can take that one with you too. This two piece. Where would you like me to sign here? Yep. And that's just a continuation Of for this. Yep. And then These are ours. each and every one, I'll sign Nope. Well, yeah, you can. Yeah, do the second one there. it. Okay. There you go. All right. All right, and let me see here. And you are what truck number? 441. All right, truck 441. And who is that with? Payne Transportation. Yeah. Ah, a long way to go. It's 2,000 miles. Oh. All right. All right. Are you all tied down? Ready to Yes. All good now. I'll double check. go? All right. Make sure. They're getting ready. And I can just send my documents outside, eh? No problem. If I go outside now, Yeah, you can go outside. I can stop there for 5 minutes. Yeah, because our buzzer's going to go now. But if you want to come on out. Or... Okay. All right. Okay. Okay. Yun lang muna mga kapatid, ano, magkita-kita tayo sa kalsada hanggang sa mai-deliver natin to doon sa Wack Bennett Dam, no? Doon sa area na yun, meron dong dam sa may Hudson's Hope, British Columbia. So magkita-kita tayo sa daan and hopefully makapagpalipad tayo doon ng drone. Titignan ko lang, no, ang makakaya ko mga kapatid. Isang magandang hapon. Good morning mga kapatid, good morning. Stop tayo dito sa na nga ba itong ano na to, malapit na sa Clear Lake to eh, malapit na sa Clear Lake, Iowa, dito sa may Loves. Pero hindi ako nagpunta sa Loves kasi nga ano, marami nang nakaparking dun kagabi. Dito ako sa may Marathon. Mag free trip lang tayo mga kapatid, ano. Check natin yung ating mga ilaw and dumi ni Alex. Ating load secure vent, okay lang naman yan. Napakagang nito, di ba pinakita ko sa inyo. Magtataka kayo kung bakit napakaraming strap, ano. Kasi yung mga load ko na to is magaang lang, bawal higpitan ng todo yung strap. Kaya sa isang paleta, imbis na isang strap lang, dalawa nilagay ko. Kahit napakagaang yan, kasi silicone component ng transformer ang load ko. So 500 kilograms lang, no, 966 pounds ang total weight ko. So parang empty ako mga kapatid, ano. Pero napakamahal niyan, $230,000 yung halaga niyang load ko. So high value load sa bigat na 500 kilograms, $230,000 ang kanyang. Ito, meron tayong problema mga kapatid. Flat ang ating isang gulong. Ito, yan o. So maaabala tayo, hindi tayo makaalis dito.
Yan ang importante kapag ka naglo-load check ka, no? Umulan, umaraw, no? May may bagyo, may snow, kasi yung mga ganitong pagkakataon na yan, no? Malambot. So tatawag tayo ng service. Para magawa yung gulong natin. So hindi pa tayo makakaalis mga kapatid. Dito pa tayo. Okay, mga ilaw natin. Ayan mga kapatid, ano? Ayan ang drone natin. Magpa-practice lang tayo habang naghihintay tayo ng gagawa. So ayan yung drone natin sa baba. Magpa-practice tayo ng maneuver lang. Nag-start na siya. Take off. So, take off na natin. Home point updated. Nakaharap kasi sa akin, kaya mahirap pakita ko sa inyo, no? Kung makikita ninyo. Ayan. Paatras, paabante, baba natin konti para makita ninyo. Kung nakikita sa camera, no? Practice lang tayo mga kapatid. Ito yung about face nya, no? Left and right. Taas natin konti, pataas, pababa, no? Ayan, pataas, pababa nya. Malakas ang hangin ang gagalig dito. So natin sa atin, bubain natin konti para makita natin ano yun, downward 1.4 meters. Ayun ko kung ano yung tumutunog. Namo lang siya yung tumutunog. Pataasin natin. Ayun, kailangan lang mapamiliarize natin yung mga movements niya, no? Lalo na kung saan siya nakaharap, kasi minsan baliktad eh. So pagka masyadong mabilis yung movement niya, kailangan very soft yung pag mo sa controller mo. Umiiwas siya, umiiwas. Baba natin. So hindi siya ganun kaingay, hindi siya ganun kaingay. So hindi masyadong annoying kung sakaling nasa ibabaw ng ibang tao, Although bawal 'yon, Pero syempre pag alam naman nung kumbaga companion mo yung nagpapalipad, wala namang problema yun. Backward, forward, baba natin para papuntahin natin ng gusto sa atin. Baba, lumalayo siya ng kusa pag inilalapit ko. Hello. Ito yung pag-record, Hindi pa tayo magre-record ngayon mga kapatid, kasi pinapractice pa natin yung maneuver niya,